Ito po yung binigay ng ating Panginoon na ating pagkaing spiritual sa umagang ito. Ito ay matatagpuan sa Mateo 7:21-23. Ang sabi po diyan, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Verse 22, at sa araw ng paghuhukom, kami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa inyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Pero ito ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Pwede na po tayong umupo. At ang title po natin, ang babala ng Diyos. Mga kapatid, siguro lahat ng tao ay nagsasabing Lord, Lord. Tama po ba? Amen. Ang daling banggitin ng Lord, Lord, tulungan mo ako, samahan mo ako. Diba? Marami pa dyan nagpo-post ng Bible verse, umaaten sa gawain. Diba? Pero, ang tanong, bakit kaya may babala ang Diyos sa atin? Amen. At sinasabi pa nila, kilala nila ang Diyos. Pag tinabi mo, pag nagtanong ka, kilala mo ba ang Diyos? Lahat yan magsasabing, yes. Tama po ba? Amen. So, ang Christianity, mga kapatid, ay hindi lang po ito sa bunganga. Hindi lang po ito sa salita. At hindi lang ito sa mga anyo natin na nakikita nila. Ang gusto ng Diyos, yung tunay na pagbabago sa ating buhay. Yung tunay na relasyon natin, yung genuine at yung tamang relasyon natin sa Panginoon. Yun po ang hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ayaw ng Diyos ng pekeng Kristiyano. Dahil ang Diyos natin ay tunay. Kaya gusto ng Diyos tunay na Kristiyano po tayo. Amen. Kaya ito po yung babala ng Diyos sa atin. Amen. Kaya pag-aaralan po natin sa umagang ito, maraming salamat sa Panginoon dahil ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Habang may pagkakataon, habang may chance pa, kinakausap po tayo ng Panginoon dahil may oras pa na tayo'y magbago, mga kapatid. Amen. At yung sinabi ng Panginoon doon sa last verse, na lumayo kayo sa akin, di ko kayo kilala, ito po yung final judgment. Na wala na, pag sinabi ng Diyos, lumayo kayo sa akin, wala na po. Amen. Kaya may pagkakataon po pa tayo, mga kapatid. Kung may hindi pa tayo na isusuko sa Panginoon, isuko na po natin habang may chance pa, habang hindi pa dumarating ang ating Panginoon. Ayaw po natin na marinig sa ating Panginoon na tayo'y paalisin niya sa kanyang presensya. Gusto natin marinig sa ating Panginoon na tayo'y katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Amen. So, salamat sa ating Panginoon. At sino po ba ang tinutukoy ng Panginoon dito sa ating verse? Sabi niya, sino ang tinutukoy ng Diyos? Sa sinabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ay makakapasok sa kaharian ng langit. Okay, isa-isahin po natin. Una, to those who claim to know Him but do not live according to His word. Ano pong sabi sa 1 John 2:4? Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala
sa Kanya. Amen. Kung kilala mo ang Diyos, hindi po ako naniniwala na wala kang pagbabago. Kung tunay na kilala mo ang Diyos, tunay na makikita nila na may pagbabago ka sa buhay mo. Tama po ba? Amen. Ano pong sabi sa Titus 1:16? Titus 1:16, ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos. Ngunit ito'y pinapasinungalingan ng kanilang mga gawa. Hindi ako nagsabi. Binabasa lang po natin ang salita ng ating Panginoon. Sila'y kasuklam-suklam, suwail, at hindi nababagay sa gawang mabuti. Mga kapatid, tayo naglilingkod sa Diyos, lubos-lubusin na natin. Amen. Ano sabi dyan? Kasuklam-suklam, suwail. Kung kilala mo ang Panginoon, dapat hindi ka pinagsasabihan ng mga ganito. Hindi po tayo sinungaling, hindi tayo nagkukunwari lamang na naglilingkod sa Diyos. Hindi tayo pumupunta sa church upang makita ng pastor o makita ng mga kapatiran. Tubisin, antusin. Hindi po. Nandito po tayo na talagang tunay tayong naglilingkod sa Diyos. Na may tunay po tayong relasyon sa Kanya. Amen. Salamat sa ating Panginoon. At ano pa? Number 2, sana matandaan po natin yung mga ating pinag-aaralan. To those who have no intimate and genuine relationship with God. Kapag sinabing intimate, close po kayo niyan. Being close. Di po ba? Gaya ng mag-asawa. Di ba ang mag-asawa, alam mo kung ano yung gusto ng isa at alam mo kung ayaw niya. Tama po ba? Ang gusto niyang pagkain, paborito niya, adobo. Di ba? Ang ayaw niyang pagkain, okra. Di ba? Nanilambong. Di ba? So, alam mo kung ano yung ayaw at gusto ng iyong asawa. Kasi ganun po kayo ka-intimate nung karelasyon mo. Ganon din po sa ating Panginoon, kung may intimate relationship ka at tunay na relasyon ka sa Diyos, alam mo kung ano yung ayaw ng Diyos na gawin mo. Alam mo rin kung ano yung gusto ng Diyos na gawin mo. Tama po ba? Amen. So, ganun po yung intimate relationship. Dapat close na close po tayo sa ating Panginoon. And sabi po sa John 10:14-15, ako nga ang mabuting pastol, kung papaanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At inialay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Anong ibig sabihin po niyan, mga kapatid? Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, namatay siya para sa atin, mga kasalanan. Sabi diyan, inialay ng Diyos ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Tayo yung tupa ng ating Panginoon. Inaalay niya ang kanyang buhay para tayo magkaroon ng kaligtasan. In return, anong gagawin natin sa Panginoon? Paglingkuran natin siya ng tunay. Amen. Mahalin natin siya ng buong puso. Kasi hindi to sapat itong ginagawa natin na paglilingkod sa ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. So, imbis na tayo'y mapahamak, imbis na tayo'y maparusahan, sa walang hanggang pagmamahal at dakilang ng Diyos sa atin, kinuha niya ang lahat to sa atin para hindi po tayo maparusahan. Amen. Kaya pakalapakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ano pa po? 2 Timothy 2:9-19, ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at dooy nakatatak. Kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya.
At ang bawat nagsasabing siya ay sa Panginoon, ay dapat lumayo sa kasamaan. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung kilala mo ang Diyos at alam mong kasalanan, lumayo ka na. Kasi sinabi mong kilala mo ang Diyos eh. So, ayaw ng Diyos ng kasalanan. Anong gagawin mo? Lumayo ka sa kasamaan. Amen. May tutan po ba tayo? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Next slide. Okay, number 3 na po tayo. To those who performs religious acts, but their faith is not based on God's word, they serve only in their lips, but not in their hearts. So ito yung mga taong mapagkunwari lamang. Sabi po dito sa Isaiah, okay, ano pong sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako ginagalang. Subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso, at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. So, ibig sabihin, mga kapatid, wala sa kanilang puso ang paglilingkod sa Diyos. Sila'y mga pakitang tao lamang. Kaya kahit kailan hindi natin maloloko, hindi natin madadaya ang ating Panginoon kasi kilala niya ang bawat isa sa atin. Alam niya kung ano yung laman ng puso po natin. Amen. At ano pa? May verse pa po tayo. Okay, Mateo 15:8-9. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito nagbumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. So mga kapatid, maraming mga tao, di po ba? Marami na rin po kaming nasiran na dahil sa tao, may masasabi yung tao kaya hindi po sila sumusunod sa salita ng Diyos. Ang sinusunod nila, yung tradition, yung utos ng tao, imbis na utos ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Ito ay, sabi niya, okay muna, sabi niya, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. May kilala po ba kayong ganito? Marami. Di ba, Sister Beth? Marami po. Marami po tayong kilala na maraming sumasamba, pero hindi ito katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya wag po natin sayangin. Pero tayo, alam natin na tayo'y nasa buong katotohanan, tayo'y nasa tunay na Diyos. Amen. So ano pa po? Okay, number 4 na po tayo. Saglit lang po ito, mga kapatid. To those who already know the truth, but still enjoying and living in sin. Okay. So mga kapatid, alam na nila ang katotohanan. Pero bakit pa nila ini-enjoy ang gumawa ng kasalanan? Bakit pa sila namumuhay sa kasalanan? Pero alam na nila ang katotohanan. Ang sabi po dito, sila yung sasabihin ng Diyos na lumayo kayo sa akin. Amen. So mga kapatid, ang tanong, sino po ang tinutukoy dito? Mga Kristiyano o mga hindi Kristiyano? Kasi sabi dyan, alam na nila ang katotohanan eh. Sino po? Kristiyano ba o hindi Kristiyano? Kristiyano! Kaya nga may babala ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen! So sabi po sa Hebrews 10:26-27, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa nilang magkasala, wala nang handog na iniaalay pa para sa
ikakapagpatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa akin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Mga kapatid, alam po natin ang katotohanan. Tama po ba? Tinanggap na natin ang katotohanan. Pero ang sabi diyan, bakit pa natin sadyain, gumawa muli? Bakit pa natin gustong magkasala? Pero sa verse 2, mga kapatid, 27, ang sabi diyan, ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom. Ibig sabihin, mga kapatid, pag alam mo na ang katotohanan at patuloy ka pa rin gumagawa ng kasalanan, yan ang kakalagyan po natin. Hindi po tayo tinatakot ng Panginoon, kundi nire-remind niya po tayo. Amen! Na wag na po tayong gumawa ng kasalanan dahil alam mo na ang katotohanan. Tinanggap mo na ito. Amen! Sabi diyan, hindi na muling mamamatay ang ating Panginoon para sa ating kasalanan. Once and for all, namatay na ang Diyos para sa ating mga kasalanan. Kaya wala nang muling mamamatay na Diyos para sa atin. Tama po ba? Ano pa? Santiago 4:17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ano pong example dito, mga kapatid? Anong sabi po sa Exodus 20 verse 8? Sabi ng Panginoon, alalahanin mo ang araw ng kapahingahan. Amen. Ito ay araw ng remember the Holy Sabbath Day. Bakit nilagay ng Diyos sa Ten Commandments ang utos na ito? Dahil ito ay napakahalaga sa ating Panginoon. Sa ating pagtitipon na ito, dito po tayo kinakausap ng ating Diyos. Dito po tayo itinutuwid. Tapos ito, hindi tayo umaaten. Ang sabi doon, pag binasa po natin, 6 na araw ang binigay ko sa inyo, 1 araw para sa akin. Ang gusto ng Diyos, mamahinga po tayo, nakasama natin ang Diyos. Next slide. Okay, number 5 na po tayo. To those who are false disciple and false prophet. So sabi po sa 2 Corinthians 11:13-14, sapagkat ang magayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa. O tingnan nyo yan, mga mandarayang manggagawa. Sila rin ay manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. And verse 14, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. So ano pong sabi po dyan? Sa verse ulit, Mateo 7:15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit, tupa, datapwat sa loob ay mga lobong naninila. Sa kanilang mga bunga ay inyong makikilala sila. So mga kapatid, pinag-iingat po tayo ng ating Panginoon dahil maraming peke na nangangaral ng salita ng Diyos. Amen. At sabi nga sa Mateo 24:24, sila'y nagpapakita ng mga himala din. Di ba? At sabi doon, gusto niya dayain ang mundong ito. Kahit na yung mga anak ng Diyos ay gusto pa rin niyang dayain. Pag binasa po natin, pero pag alam mo ang katotohanan, rooted ka sa salita ng Diyos, kailanman hindi ka madadaya ng kaaway. At itest po natin ang Spirit na nag-share ng word sa atin, mga kapatid. Ang una, pag alam mong hindi sa Diyos yan, hindi siya naniniwala
ng ang ating Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao para sa ating, namatay para sa ating mga kasalanan. Una yon. Pangalawa, ang ating Panginoong Hesus, siya lamang ay isang anghel, isang propeta. Hindi siya Diyos. Yung palang alam na natin yun eh. Pangatlo, yung maraming mga organization na ilalayo ka sa pamilya mo at titira kayo sa bundok at sasabihin nila doon na yung Jerusalem dahil doon daw babalik ang ating Panginoon. Ano pa? Maraming nagsasabi may date, may year na pagdating ng Panginoon. Alam nila eh. Sabi nila, alam nila kung kailan darating ang Panginoon, anong date, anong year. Pero sabi sa Biblia, walang nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon. Amen. Pero makikita natin sa lahat ng signs na nangyayari, alam natin na malapit nang dumating ang Panginoon. Ang hindi lang natin alam ay kung kailan. Lalong-lalo na in the last days, sabi diyan, maraming lilitaw na mga peking Kristiyano, maraming lilitaw ng peking propeta, maraming lilitaw na peking disipulo ng ating Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo. Amen. So yun po mga kapatid. Next verse. 1 John 4:1, mga minamahal, sabi na, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi iyong subukin, o sinabi ko na, ang mga espiritu, kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na bulaang propeta sa sanglibutan. How to do the will of our Father who is in heaven. Ano pong gagawin natin? Okay, number 1, ito po yung aking basahin nga natin, complete obedience in His Word. So gusto ng Panginoon kung kilala mo siya, susunod ka sa Kanya. Tama po ba? Ayaw ng Panginoon na suwail po tayo. Ayaw ng Diyos na matigas ang ating ulo. So kung gusto natin makapasok sa kaharian ng Diyos, sumunod po tayo sa Kanyang mga salita. Amen. Number 2, by having a genuine faith and right relationship with God. So maraming nagsasabi sa Panginoon, kilala ko ang Panginoon, pero hindi tama yung kanilang relasyon sa Diyos. Hindi po tama ang kanilang pananampalataya. Pero ang sabi ng Panginoon, magkaroon po tayo ng tamang pananampalataya at tamang relasyon sa Diyos. Amen. Number 3, by bearing good fruit of the Holy Spirit. So, naniniwala po ko mga kapatid, kapag kilala mo ang Diyos, sigurado po, magkakaroon po tayo ng bunga ng Espiritu Santo. Tama po ba? Kung kilala mo ang Diyos, syempre, siya yung ama mo na sa langit. Kung ano yung karakter ng Diyos, siya yung makikita rin sa'yo. Magkakaroon ka ng love, ng joy, ng peace, ng patience, or lahat ng fruit of the Holy Spirit, sana makita po sa atin. Amen. And number 4, by following His ways daily. So mga kapatid, habang tayo'y lumalakad sa ating Panginoon, dapat nakikita si Lord sa buhay natin. Tama po ba? Hindi lang sa Sunday. Ang Kristiyano, hindi lang panglinggo. Ang Kristiyano ay nabubuhay sa bawat araw na kasama na ang Diyos. Nakikita nila yung bunga sa atin. Hindi lang tayo nananamit ng mahaba sa linggo, kundi sa buong linggo ay nakikita nila yung tamang pananamit ng isang Kristiyano. Amen po ba? Hallelujah. Kasi hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Paano kung dumating ang ating Panginoon? Naka-shorts po tayo, naka-sleeveless po tayo. Tama po ba yun? May nakikita sa atin. Kung may conviction sa puso mo, hindi ka na magsusot ng mga ganon. Mga kababaihan, kinakausap po tayo ng ating Panginoon. Kahit mainit, pero ang isipin mo, yung nalulugod mo ang Diyos. Tama po ba?
Amen. Hindi lang mga babae, kundi mga lalaki. Huwag niyong ipakita yung mga abs nyo, yung mga muscle nyo. Oh, si Lord ang lugarin nyo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ano pa? Number 5, by loving Him and serving Him wholeheartedly. Ang gusto ng Diyos, pag naglilingkod po tayo, hindi half. Ibigay po natin ang buong puso natin sa paglilingkod sa Kanya. At mahalin natin siya ng buong puso. Ayaw, di po ba, sa ibang tao, sa mag-asawa, gusto mo ba na mahalin ka na kalahati lang? Sister Isang, di ba, ayaw mo, gusto mo buong puso ka mahalin ng asawa mo. Kasi ayaw ng Diyos na may kaagaw. Ang gusto ng Diyos, buong puso natin siyang paglingkuran, buong puso natin siyang mahalin. Amen. Kaya po ba natin yon, mga kapatid? Amen. So number 6, last na po ito. By surrendering our lives to Him and making Him as our Lord.